ngunit kinontrol na sila ni Anri gamit ang kanyang necromancy. Kinuha ni Tuka ang maskara ni Leland na may mahikang kristal, at nang isinuot niya ito, lahat maliban sa kanya ay mukhang mga skeleton, at ang mga babae ay parang mga nakabikini. Kakaiba ito para sa mga babae ngunit masaya para kay Tuka. Lumitaw ang ilang malalaking demonyo na nagtatrabaho para sa doktor upang pigilan sila. Nakipagkaibigan si Leland sa mga demonyong ito upang tulungan siya. Sa pagkakita nito, sinubukan ng doktor na tumakas, ngunit hinawakan ni Yuna ang kanyang ulo at pinigilan siya. Ginamit ni Leland ang isang mahikang kristal upang kontrolin ang mga tuyong bangkay at skeleton na nagpapalakas pa sa kanya. Inatake niya si Marguerite, at iniligtas siya ni Isaac. Gumawa si Tuka ng isang harang upang protektahan ang kanyang sarili at mga kaibigan. Nakatakas ang lahat, iniwan ang mga peking bakas ng dugo gamit ang pintura ng berry upang lituhin si Leland. Tumakbo sila sa kagubatan upang muling magplano, kailangan nilang maging mas malakas bago muling harapin ang masamang doktor. Imungkahi ni Isaac na gamitin ang mga likido ng katawan ni Marguerite upang palakasin ang kanilang mana. Kasama rito ang mga luha, uhog, laway, at maging ihi. Hinihintay ni Tuka na gawin ito ni Marguerite dahil makakatulong ito sa pagtaas ng kanyang mana. Bagaman kakaiba ito, kailangan itong gawin, pumayag si Marguerite na makipagtulungan. Habang handa nang makaranas si Tuka ng isang bagay na lubos niyang ikaliligaya, bigla niyang pinigilan si Marguerite. Napagtanto ni Tuka na hindi talaga isang necromancer si Dr. Leland. Ginamit niya ang Soma Drops upang palakasin ang kanyang mahikang kapangyarihan at ang mahikang kristal upang kontrolin ang mga skeleton. Inihayag ni Anri na ang mga tunay na necromancer ay makakakita sa pamamagitan ng mga mata ng mga bagay na kanilang kinokontrol, kaya kung si Leland ay isang necromancer, magkakaroon din siya ng kapangyarihang iyon. Ibinalik ni Tuka ang kanyang plano sa grupo, magtatayo sila ng bitag para sa doktor. Una, palihim na lumapit si Tuka kay Leland, ngunit inaasahan na siya ni Leland, napansin ang isa sa kanyang mga skeleton na gumagalaw mag-isa. Nahuli si Tuka, ngunit bahagi ito ng plano, ginamit ni na Anri at Yuna ang kanilang lakas upang talunin ang mga skeleton bago magamit ni Leland ang mga ito laban kay Tuka. Ang huling hakbang ay upang ilantad ang pangalawang mahikang kristal ni Leland upang mabaril ito ni Marguerite gamit ang kanyang pana mula sa isang bangin. Ito ay magpapatunay kay Isaac na alam ni Marguerite ang kanyang ginagawa sa kanyang pagsasanay. Nang maging mahina si Leland, mabilis siyang tinalo ni Yuna. Ngunit pagkatapos, isang malakas na atake ang lumabas mula sa malalim na kagubatan. Tinalo ng isang mataas na ranggong demonyo si Ciruela at dinala siya sa grupo ni Tuka. Walang pag-aatubili, nagpaputok ang demonyo ng nakamamatay na sinag ng liwanag kay Marguerite. Mabilis na tinulak ni Tuka si Marguerite palayo, tinamaan siya at nabasag ang kanyang bungo. Matapang na sumugod si Yuna upang labanan ang demonyo at magpalipas ng oras kahit na mas malakas ang demonyo. Buong tapang na lumaban si Yuna upang protektahan si Marguerite, ngunit napansin ng demonyo na si Anri, tulad niya, ay isang necromancer na may katawan ng demonyo. Sinubukan niyang sakalin si Anri, kahit na si Marguerite ang pangunahin niyang target. Patuloy na lumaban si Yuna, determinadong protektahan ang prinsesa at tulungan si Tuka. Upang iligtas si Tuka, nais ni Marguerite na gamitin ang isa sa kanyang mga likido sa katawan upang tulungan siyang mabuhay muli, ngunit pinigilan siya ni Tuka. Naniniwala siyang isa lamang siyang karaniwang tao at hindi maaaring maging bayani upang iligtas ang mundo. Pagkatapos, malakas siyang nagbuga ng hininga na parang ito na ang kanyang huling hininga. Walang emosyon ang kanyang katawang skeleton, nag-iiwan ng kawalan ng katiyakan kung siya ay buhay o patay, dahil hindi maipahayag ng mga skeleton ang emosyon. Nagsimulang umiyak si Marguerite, at ang kanyang mga luha ay napatunayang mas malakas pa sa Soma Drops. Himalang nabuhay muli si Tuka, at ngayon ay mukha siyang katulad ni Sion. Gamit ang Holy Sword, binago niya ito sa isang higanteng labanos at dinurog ang demonyo. Ang necromancer na nagmamay-ari sa demonyo, si Diego, ay nagpakilala at humanga na siya ay tinalo ng bayani. Binanggit niya ang isa pang necromancer na nagngangalang Friedrich na may uhog sa ilong tulad ni Anri. Si Leland, ang masamang doktor, ay ikinulong ngunit patuloy na nagmumutmet tungkol sa mga skeleton dahil sa labis na paggamit ng Soma Drops. Ang bahay ampunan, na ngayon ay nasa pangangalaga ni Isaac, ay mas maayos na pinapatakbo. Gumaling si Marguerite salamat sa kanyang makapangyarihang mga luha. Ibinigay niya ang kanyang Soma Drops kay Tuka dahil hindi niya magagamit ang kanyang mga luha sa kanya. Nang panahon na para umalis sa kabisera, ang huling kahilingan ni Tuka ay makita ang mga hita ni Marguerite. Pumayag si Marguerite, at pinuri ni Tuka ang kanyang mga hita.
Hindi siya makasama sa kanila dahil may tungkulin siya bilang prinsesa sa kastilyo. Bago sila umalis, binigyan sila ng hari ng isang mahikang sasakyan na pinapagana ng mahikang kristal para sa kanilang paglalakbay. Nagpanik si Anri, iniisip na kailangan niyang kontrolin ang sasakyan dahil hindi magaling si Tuka at Yuna dito. Nang simulan nila ang kanilang paglalakbay, binasa ni Tuka ang isang liham mula kay Marguerite, na nagpapasalamat sa kanila para sa kanilang tulong. Binanggit niya ang isang espesyal na regalo sa isang kahon sa likod ng sasakyan. Sa kanilang sorpresa, nang buksan nila ang kahon, nakita nila si Marguerite na nagtatago sa loob nito. Nakumbinsi niya si Isaac na tulungan siyang magtago sa sasakyan upang samahan ang bayani sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng ilang paglalakbay, huminto sila sa isang tabing kalsadang bukal. Napansin ni Yuna na mabilis na bumababa ang mahikang kapangyarihan ni Tuka dahil sa paggamit ng mahika upang maibalik ang kanyang katawan. Ngunit mas mahalaga kay Tuka ang kanyang taniman ng labanos sa bahay. Dumating si Anri na may dalang kalapati na may liham. Gutom sila at naisip ang kainin ang kalapati na dala nila. Ngunit pinigilan sila ni Marguerite dahil sa liham na nakakabit dito. Ang liham ay mula kay Ciruela, na nakabawi na mula sa kanyang laban sa mataas na ranggong demonyo. Hinimok niya ang grupo ni Tuka na pumunta sa Hilagang Silangan upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa necromancer sa likod ng mga aksyon ni Lilen. Hinala ni Ciruela na ang necromancer na ito ay naghahanap ng paghihiganti para sa pagtapos sa kanilang angkan ng necromancer ng mga tao 3 taon na ang nakalilipas nang sila ay nagsesel ng mga pintuan ng impyerno. Nagpadala si Tuka ng liham pabalik, tumatangging pumunta sa Hilagang Silangan at sinasabing abala siya sa pagtutok sa mga pintuan ng impyerno. Hindi siya tila masyadong nag-aalala sa misyon ni Ciruela at nais na pigilan ang higit pang pagdurusa mula sa mga demonyo. Nagulat si Yuna sa kawalan ni Tuka ng pag-aalala sa sitwasyon, ngunit determinado siyang iligtas ang mga tao mula sa mga demonyo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at dumating sa isang bahay na may inihandang masarap na pagkain bilang pagtanggap sa kanila. Kahit alam niyang hindi ang tunay na bayani si Tuka, nanatiling determinado si Prinsesa Marguerite na pakasalan siya. Tinalakay ni Marguerite ang kanyang mga damdamin sa kanila, ipinahayag ang kanyang nais na makasama si Tuka kahit na matapos ang krisis. Si Anri, din, ay may pagnanais para sa isang simpleng buhay kasama si Tuka kapag naayos na ang lahat. Sa isang magaan na sandali sa paliguan, sina Yuna, Anri, at Marguerite ay nagkaroon ng pag-uusap tungkol kay Tuka. Pabirong inangkin ni Yuna na nakikita niya si Tuka bilang isang nakakainis na maliit na kapatid, ngunit iba ang nararamdaman ni Marguerite. Tinanong niya si Yuna kung tutol ba siya sa pagpapakasal niya kay Tuka, na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ito'y ikinagalit ni Yuna, na nagudyok sa kanyang magmarcha papunta sa changing room. Lumalabas na si Yuna ay maaaring unti-unting nahuhulog ang loob kay Tuka nang hindi niya namamalayan. Dahil sa kuryosidad tungkol sa damdamin ni Yuna, pumunta si Tuka sa changing room upang tanungin siya tungkol sa medyas na ibinigay niya. Galit pa rin, tinawag siyang kakaiba ni Yuna, hindi katulad ni Sion. Hinimok siya ni Tuka na kalimutan si Sion, binibigyang diin na patay na ito. Gayunpaman, hindi kayang kalimutan ni Yuna ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigo kay Tuka, at pagkatapos ng kanyang pagsabog ng damdamin, umalis siya na nakasuot lamang ng kanyang underwear, isang masamang desisyon dahil may mga zombies na gumigala sa lugar. Nakagat si Yuna sa balikat at kinailangan niyang tumakas para makaiwas sa mga zombies. Hinabol siya ni Tuka, nag-aalala dahil umalis siya nang hindi nagsusuot ng damit. Sa kasamaang palad, ang kagat ng zombie ay nag-inject ng lason kay Yuna, at nagsimula siyang magbago at makaramdam ng sakit. Napalibutan sila ng isang hukbo ng mga zombie, at si Tuka, determinadong protektahan si Yuna, ay handang lumaban gamit ang kanyang espada upang lumikha ng isang harang. Pinigilan siya ni Yuna, itinulak siya palayo at iginiit na iwan siya upang iligtas ang kanyang sarili. Sinabi niya na gusto niyang umalis sa grupo, habang papalapit ang mga zombie kay Tuka, handang umatake. Nakakita siya ng isang tao na may pulang buhok na nagngangalang Twin Spear Belarco sa isang bubong. Sa mabilis na galaw, naparalisa ni Belarco ang hukbo ng mga zombie sa isang hampas, ngunit sa proseso, na-dislocate niya ang kanyang binti. Bagamat nagdala ng wakas sa kaguluhan ang pagdating ni Belarco, may mga zombie pa ring nasa paligid, kabilang na sa gusali kung saan nagpapahinga sina Anri at Marguerite. Agad na gumawa si Anri ng isang sandata mula sa isang mahikang kristal at inabot ang isa kay Marguerite para sa proteksyon. Pagkatapos talunin ang mga zombie, bumalik si Tuka kasama si Yuna, na walang malay at nakasandal sa kanyang balikat.
Nag-aalala sa magiging reaksyon ng iba, pinili ni Tuka na huwag ibunyag ang kalagayan ni Yuna. Pinangunahan ni Bel Arco, nakarating sila sa isang mansyon sa bayan, na napapalibutan ng matibay na pader na nagpipigil sa mga zombie. Sa loob, ang mga tao ay nasa isang kalagayan ng pagkataranta, hindi alam kung paano haharapin ang mga zombie sa labas. Ang pagdating ng bayani na si Tuka at ng kanyang grupo ay nakatulong upang pakalmeyan ang kapaligiran. Gayunpaman, dalawa sa mga tauhan ng masamang doktor, sina Colin at Niegan, na dati nang nakatakas sa kulungan, ay naroon din. Nakakagulat, hindi kinilala ni Tuka sila at kumilos na parang hindi niya kilala ang mga ito. Napansin ni Colin si Yuna, na tila walang malay, sinabi ni Tuka kay Colin na may simpleng sipon lang si Yuna at walang pangangailangan upang suriin para sa mga sugat. Gayunpaman, kumbinsido si Colin na nakagat si Yuna ng isang zombie at iginiit na kailangang tapusin ang sinumang nakagat. Determinadong protektahan si Yuna, sinuntok ni Tuka si Colin, na nagpadala sa kanya sa paglipad. Nag-alala ang mga tao sa paligid, iniisip na ang bayani ay dumating hindi upang iligtas sila kundi upang saktan sila. Itinaas ni Tuka ang kanyang espada at idineklara na kung may hahawak kay Yuna, baboliin niya ang kanilang mga braso. Nang muling makontrol ni Tuka ang kanyang sarili, nagising si Yuna at sinubukang kagatin siya, na nagpapahiwatig na kumpleto na ang kanyang pagbabago. Nakita ang lumalalang sitwasyon. Ginamit ni Anri ang kanyang mahika upang pansamantalang kontrolin ang isip ni Yuna, na pinipigilan siya mula sa pagdulot ng pinsala. Bahagyang napakalma nito ang mga tao, at naniwala silang nagtanghal ang kanilang bayani upang pasayahin sila. Dinala si Yuna sa isang kwarto, at nalaman ni Tuka at Marguerite ang tungkol sa ginawa ni Anri upang kontrolin si Yuna. Nagbigay si Anri sa kanila ng isang mahikang kristal upang ipakita na nasa loob pa rin ng katawan ni Yuna ang kanyang kaluluwa. Inilagay ni Tuka at Marguerite ang kanilang mga kamay sa mahikang kristal upang suriin ang kondisyon ni Yuna. Natuklasan nila ang isang kakaibang bagay na nakakabit sa utak ni Yuna, malamang ang sanhi ng kanyang pagbabagong anyo bilang isang zombie. Gayunpaman, ang bagay na ito ay sinaunang mahika mula sa isang necromancer, kaya kailangan nilang hanapin ang taong gumagamit nito at sirain ito. Nais ni Tuka na simulan ang kanilang misyon kaagad, ngunit alam nilang mapanganib ang kumilos sa gabi, kaya nagpasya silang maghintay ng kaunti. Upang mapanatili si Yuna na kontrolado at maiwasan siyang makapinsala sa sarili, gumamit si Anri ng isang spell ng kontrol sa isip. Gayunpaman, nakita ni Tuka ang isang pagkakataon upang sakupin ang katawan ni Yuna dahil abala si Anri sa pagkontrol sa isip ni Yuna. Alam niyang ito ay magiging nakakapagod dahil hindi siya kasing lakas ni Anri, ngunit sa tulong ng Some Drops, handa siya.